Kumusta? Naranasan mo na ba yung biglang may dumating na gastusin na hindi mo inaasahan? Yung tipong, ayan na, biglang nasira yung ref o kaya may nagasakit sa pamilya. Diyan mismo papasok ang pag-uusapan natin ngayon, ang emergency fund. Ito yung personal financial shield mo at ito talaga ang unang-unang hakbang para sa tunay na financial security. Sige, simulan natin sa isang prangkahang tanong. Isipin mong mabuti ha, kung, knock on wood, mawalan ka ng trabaho ngayon as in today, ilang buwan ka mabubuhay nang walang pumapasok na sahod? Seryosong tanong yan, dahil yung sagot mo dyan, yun yung magsasabi sa atin kung gaano ka-critical ang topic natin ngayon. At ang sagot sa matinding tanong na yan? Well, eto na, ang tinatawag nating financial first aid, ang iyong emergency fund. Isipin mo siya bilang personal na kalasag mo, yung financial shield mo laban sa kahit anong ibato sa'yo ng buhay. So, ano nga ba talaga ang isang emergency fund? Sa pinakasimpleng paliwanag, ito ay isang bukod o hiwalay na ipon na para lang sa mga tunay at hindi inaasahang emergency. I-underline natin yung salitang tunay at hindi inaasahan. Oh, dito tayo magkakalinawan. Para saan ba talaga to? Gaya ng nakikita mo, para to sa mga mabigat na bagay, nawalan ng trabaho, bigla ang pagkakasakit o yung kailangan ng ipaayos sa bahay. At linawin din natin kung para saan ito hindi dapat gamitin. Yung 12.12 sale sa Lazada, hindi po yan emergency. Gusto mo ng bagong phone? Hindi rin. O kaya bigla ang trip sa beach? Pasensya na, hindi. Dito kailangan nating maging honest sa sarili natin. Sa madaling salita, ang emergency fund ang buffer mo. Ito yung pader sa pagitan ng isang masamang araw at ng isang grabing krisis sa utang. Ito yung sasalo sa'yo para hindi mo kailangan mangutang kapag may biglaang gastos. Okay, so malinaw na sa atin kung ano to at kung bakit sobrang halaga. Ang ASI laging tanong, okay, magkano naman? Ito na, oras na para i-compute natin yung personal safety net mo. May pangkalahatang gabay naman para dito. Kung single ka at medyo stable naman ang trabaho mo, ang target mo ay 3 to 6 months ng monthly expenses mo. Pero kung may pamilya ka ng sinusuportahan o medyo alanganin ng income mo, freelancer ka kagaya ko for example, mas maganda kung i-target mo ang 6 to 12 months. Mas malaking buffer, mas panatag. Gawin nating mas totoo. Halimbawa na lang, kung ang buwan ng gastos mo ay 15,000 pesos, para makabuo ka ng 6-month emergency fund, kailangan mo ng 90,000 pesos. Teka, alam ko malaking numero yan. Baka nakaka-overwhelm pakinggan, pero kalma lang. Huwag kang ma-stress o panghinaan ng loob sa laking yan, okay? Hindi mo kailangang buuin yan overnight. Ang pinaka-importante sa lahat ay magsimula ka, kahit paunti-unti. Tandaan mo to ha, kahit 1,000 pesos lang kada buwan, napakagandang simulanan yan. Kasi sa pag-iipon, hindi ang laki ng halaga ang pinakamahalaga, kundi ang consistency. Yung pagiging tuloy-tuloy, yon ang totoong susi. Okay, so nagsisimula ka ng mag-ipon. Galing! Ang susunod na tanong, saan mo naman ito dapat ilagay? Kasi hindi ito pwedeng itago lang kung saan-saan. May golden rule tayo para dyan. 2 salita lang, ligtas at accessible. Ulitin ko ha, safe at madaling kunin. Yan ang kailangan mong tandaan. Ligtas yung pera mo pero abot kamay mo pa rin kapag biglang kinailangan. So ano yung mga options na pasok sa golden rule natin? Pwedeng-pwede sa mga digital bank, madali mong mawi-withdraw at medyo okay pa ang interest. Pwede rin sa mga high-interest savings account sa mga kilalang bangko. At kung medyo advanced ka na, pwede rin sa mga low-risk na money market funds. At ito, pakiusap, super importante to ha. Ang layunin ng emergency fund ay siguradad, hindi mabilis na paglago. Kaya please, ilayo mo ito sa stocks o sa kahit anong high-risk na investment. Ang priority natin dito ay kaligtasan ng pera, hindi malaking kita. At ngayon, pag-usapan natin yung pinakatunay na premyo ng lahat ng pag-iipon at pagsisikap mo. Ito ay higit pa sa pera. Ito ay tungkol sa isang bagay na hindi nabibili, ang kapayapaan ng isip mo. Ito talaga ang pinakapuso ng lahat. Ang emergency fund mo ay ang peace of mind fund mo. Ito yung nagbibigay sa iyo ng kakayahang matulog ng mahimbing sa gabi. Kasi alam mo, ano man ang mangyari, mayroon kang masasandalan. At isipin mo to na parang nagtatayo ka ng bahay.
Ang emergency fund ang pundasyon. Hindi ka pwedeng magtayo ng ikalawang palapag o maglagay ng magandang bubong, yan yung mga investments, kung mahina ang pundasyon mo. Kapag matibay to, doon ka lang magkakaroon ng kumpiyansa na sumugal at palaguin palalo ang pera mo. Kaya iiwan ko sa'yo ang tanong na ito. Kapag buo na at matibay na ang iyong financial shield, ano naman ang susunod na magandang bagay na itatayo mo para sa kinabukasan mo?